Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang umaga kung sa ibang Pilipinas o napadaan kayo sa vlog na ito. Kung nasa ibang bansa man kayo o wala kayo dito sa bansa natin sa Pilipinas ay umaga o minsan gabi. Lalo na sa gitnang silangan kapag ganitong oras ng tanghali ay gabi pa. So ang pagbati ko sa mga kabalik Islam dyan, ito ulit ang aking vlog ng Magbalik Islam Channel. Ang vlog na ito ay patungkol po dun sa mga hindi Muslim na bumalik sa Islam, yung nagbalik Islam. So ang vlog ko na ito, kung bago lang kayo ay paki-subscribe nyo lang, pakipindot nyo lang yung subscribe yung subscribe button sa baba at mag-subscribe na rin kayo dito sa aking channel na Magbalik Islam Channel. At pindot na lang yung notification bell para mag-hit yung notification bell para sa para meron kayong update sa mga bago nating vlog. At pakipindot yung buzzer, paki-comments nyo na lang din sa baba kapag may mga comments kayo para sa mga darating nating mga topic o mga gusto nyong mapakinggan, kung ano yung komento, kung ano yung mga gusto nyong mga iparating sa aming mga opinion o suggestion o mga comments dyan sa inbox dyan sa baba, inshallah. So, ang pagbati ko ulit sa aking yung vlog na ito ay sa lahat ng kamusliman sa buong mundo ay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ang pagbati ko naman sa mga hindi pa Muslim ay ang kapayapaan, mapa sa inyo lahat at mapa sa ating lahat ang kapayapaan, sapagkat itong kapayapaan tulad ng aking binanggit, ang tunay na tagumpay, ang tunay na kapanatagan, kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa pansarili, kapayapaan sa darating na hinaharap ng buhay natin at sa mga pinagdadaanan natin dito sa mundong ibabaw. So ang kapayapaan lang mga kasagutan, kasi yan ang makakapagtanggal sa iyo ng stress, makakapagpapaganda sa iyo ng outcome ng buhay mo kung ikaw palaging may ngiti, may pagtawa at meron kang pagbibigay ng respeto sa lahat ng nilikha ng dakilang lumikha. So mga kababayan, mapasa atin sana lahat ng kapayapaan ng talagang ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang lumikha, ay pagbati ko sa inyo ng mapasa atin talaga. Yun talaga ang dapat na minimiti ng tao, kasi ang tao may mga ibang priority, may pinagdadaanan ko, kaya nagiging importansya yung hindi naman importansya. Pinahalagaan yung hindi naman mahalaga, hindi nila binibigyan ng halaga o hindi nila tinutuklas yung dapat na mahalaga sa isang tao. So mga kabalik Islam, mga minamahal kong mga kababayan, andito ulit tayo sa vlog na Magbalik Islam Channel. At inshallah, Allah Ta'ala, kung gagabayan tayo, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon ay makapagparating tayo ng katuruan, ng mga iba pang katuruan tungkol sa Islam, tulad ng binanggit ko na ituturo natin inshallah yung tamang pagbubudo, tamang sala inshallah sa mga incoming na vlog ko inshallah. So sa ngayon mga nanonood ay mag-i-interview, nandito tayo sa isang Islamic Center na kung saan maraming nagbalik Islam o yung pumasok sa Islam. Meron tayong kakapanayin, meron tayong i-interviewin, meron tayong tatanungin kung anong dahilan kung bakit siya nag-Muslim. Itong center na ito, isa rin sa mga nagtuturo, naggagabay, nagbibigay ng aral at nagpaparating ng mga katuruan tungkol sa Islam. Nagbibigay sila ng mga babasahin, pamphlet, at nagbibigay sila ng anumang katuruan. Dahil dito naman sa center may mga ustads, may mga alam natin na may mga nagtuturo ng mga tamang katuruan sa Islam. So mga minamahal kong kababayan, tulad ng binanggit ko, ay mag-i-interview tayo ng isang kapatid na Muslim kung bakit niya nakita, bakit niya nasumpungan, bakit niya pinasok, bakit niya natuklasan ang relihiyon ng Islam, sapagkat nabanggit natin nga sa mga una kong vlog, ang Islam ang nagtuturo ng tagumpay sa mundong ibabaw, ang nagtuturo ng pamamaraan ng pamumuhay, nagtuturo ng tunay na dapat nating gawin, dapat nating baguhin, dapat nating mamihasa sa Tagalog, mamihasa tayo sa ganung gawain upang pag namihasa tayo doon, magiging habitual natin yun at yun na yung pinaka-paraan para maging katanggap-tanggap yung ating mga paghingi ng panalangin sa dakilang lumikha.
So, yun din ang isang paraan para mapalapit ka sa iyong minimithi. Kung ikaw ay ginagawa mo ng tuloy-tuloy, yung habitual, ay yun din yung isang paraan para mapalapit ka sa mga tinatawag ng katuruan ng Islam, yung kabutihang pamamaraan ng pamumuhay. So, pinaka-main, talagang tinuturo ng Islam is yung tuloy-tuloy na mabuting gawain, tuloy-tuloy na pagsasamba, tuloy-tuloy na pagbibigay ng aral, tuloy-tuloy siya na paghahanap mo ng kaalaman. So ito yung vlog na ito, inshallah, ito yung kung papalarin ng Allah, kung gagabayan tayo ng Allah, ay maging tuloy-tuloy itong vlog na ito na may parating ko sa inyo yung tamang katuruan ng mga dating Christian o dating hindi Muslim na pumasok sila sa reliyon ng Islam. So tulad ng binanggit ko, brother, hindi na natin patatanggalin. Nandito siya sa likod ko. Ay interviewin natin siya. At itong brother na to at ito nga palang vlog na ito ay para lang dun sa mga malawakang pangunawa, sa mga malaking kaisipan. Kung hindi nyo gusto itong vlog na ito, kung marami kayong mga comments ay paki-skip nyo na lang. At kung napadaan naman kayo sa comment, kung ayaw nyo ng comments tungkol sa Magbalik Islam, ay mag-skip na lang kayo. So inuulit ko para lang sa mga malawakang pangunawa ng aking vlog na ito, kasi ito ay tinatawag ko na documentary at saka real talk. Ibig sabihin kung ano yung kami nandito ngayon, yun na, hindi na namin ini-edit, hindi na namin siya ini-edit yung video na ito, at tuloy-tuloy na namin siyang ipaparating sa inyo, iba-vlog. Kahit na may mga ano pa yung mga nasa katawan namin, wala kaming foundation. So wala kaming makeup dito. So alhamdulillah, ang papuri ay para lamang sa Allah. At itong real talk ng aking vlog na ito, inshallah, ay mapa sa inyo lahat. So, kasi ito rin yung pinakamaganda nating vlog na kailangan kung ano ka. Kailangan mo magpakatotoo kung ano yung pagkatao, sapagkat ito yung tunay na katuruan ng talagang mga naunang tao, at saka yung mga tinuturo ng mga magulang natin maging makatotohanan tayo. Ito rin yung tinuturo ng Islam na maging makatotohanan tayo sa ating paniniwala, makatotohanan sa kaalaman, makatotohanan sa relihiyon, makatotohanan sa pagsamba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kakapanayin natin. So alhamdulillah rabbil alamin, mag-opening pala ako. Ang pambungad, mukaddima ng alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So ang pambungad na yun ay ang paggagabay ng Allah, na walang ibang maggagabay kundi ang gabay ng Allah. So walang magliligaw kung hindi kagustuhan ng Allah. Kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, at kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. So ang kakapanayamin nating isang brother na ito, dito ka brother, lumapit ka sa ano natin, medyo sa full cam natin, dun sa ano. Si Brother Jamil ay isa siyang, dati siyang, ano siya brother, interviewin natin siya kung bakit siya pumasok sa Islam. So, ano siya dating, sabihin natin Jehovah's Witness, hindi lang brother, marami atang, hindi lang isang pinasok ng religion, hindi lang Jehovah's Witness na, yung kinagisnan mo. Ano yung kinagisnan mong religion brother? Assalamualaikum sa lahat ng mga kasunod mo, brother. Masyaallah. So, Katoliko ka, yung pinanganakan mo, kinigisnan yung magulang mo, yung nanay, tatay mo. Katolik. So yun, mga tagapakinig, siya isang Katolik, isang Roman Catholic. Tulad ko rin, dating binyaging Katoliko. At yun nga, Katoliko, dahil alam natin sa Pilipinas, sinakop tayo ng mga Kastila rito, ng Espanyol, dala-dala natin hanggang kultura, dala-dala natin yung tradisyon, pati kung ano yung iniwan ng mga Kastila sa atin, ay dala-dala pa natin yung almusal, tanghalian, hapunan, na kung saan ang katuruan ng Islam ay hindi ganito. Lalo nung nandun ako sa ibang bansa, walang almusal, walang tanghalian. Kung ano yung nagugutom ka, yun ang dapat kang kumain. Yun kasi ang katuruan ng digestion ng sikmura natin, kapag kagutom ka, yun lang dapat. So hindi natin sundin yung mga pininuno natin na kailangan may almusal, may tanghalian, may hapunan. Talagang manghihina ka pag dumating yung puwasa. Kasi hinahanap ng katawan mo, naging habitual mo na yung almusal, tanghalian. Kaya hindi mo makakaya. Maraming mga hindi Muslim na sabi nila, hindi nila kaya yung Ramadan sa pagpupuwasa. Kasi marami pa kasi silang hindi binibitawan na paniniwala na itinanim ng mga Kastila natin. So ito si Brother Jamil, at yung kasalukuyan niyang kinagisnan niya pala ay Katoliko. So lumipat siya mula sa Katoliko. Ay, parang may luwanag yan natin bro. Dito sa banda yan. Urong tayo. May against the light. So itong against the light, medyo blurred yung natin, yung outcome, na hindi natin masyado makita yung gandang lalaki ni brother. Pogi naman to si brother, pogi rin tayo, alhamdulillah.
So, mga yung ibig ko sabihin, si brother, yung kinigisnan niyang paniniwala ay Roman Catholic. So, ngayon, umalis siya doon. Bakit siya umalis? Nag-Jehovah's Witness. So, interview natin siya, si brother. Anong dahilan, brother? Bakit ka nag-Jehovah's Witness? Kasi ang Jehovah's Witnesses din, parang isa din sila grupo ng mga relihiyoso na mga pananampalataya ni Kristo na parang mas upgrade sila sa mga Romano katulad sa Mga ilang taon ka, bro, ilang taon ka sa Jehovah's Witness, brother? Sa si kapatid na Jamil, nag-Jehovah's parang Witness. mga 6 years yata. Ba, matagal, masyaallah. Sumasama na rin ako sa yung pangbahay-bahay na mga katulad ng pagdadala ng mga flyers or mga Parang- basahin na kinukuha nila sa Biblia. Minsan nag-Bible study din kami, Parang yung doon kapatid, yung nakasuot kayo ng polo yata yan. Oo, naka long sleeve. Talaga naman Saka presentable. yung ang ganda. talaga yung parang sapatos. Nakanit ka rin siya Opisina kanina. talaga kasi Pang opisina. ano So, talaga yun. ang tatanungin natin, brother, dito, at saka sa mga nanonood ng ating vlog na ito, yung palaging tatlo lang. Oh. Yung nabanggit ko nga, yung anong dahilan, bakit nakita mo ang Islam? Bakit ka nag-Muslim? Ganon. Tapos, ano yung nakapagpabago sa buhay mo? Ano yung pagbabago nung nakita mo nung nag-Muslim ka at nung hindi ka pa Muslim? At pagkatapos yung muling magbibigay ka ng mensahe, kung ano yung masasabi mo pa sa mga hindi pa Muslim at yung mga naghahanap pa ng katotohanan. So yun natin umpisan, mga kabalig Islam. Yung interview natin kay Brother Jamil na bakit siya nag-Muslim o bakit ka pumasok sa Islam, anong makita mo sa religion ng Islam? Medyo lakasan lang natin ng boss, brother, kasi wala tayong microphone. Ano ang nakita mo sa Islam? Sa totoo talaga, ang pagpasok ko sa Islam, wala naman talaga akong yung may nakikita ako na kakaiba talaga kasi parang Pilipino to Pilipino na talaga, isa lang galing yan. Diyan ko lang nalalaman. Yung pinaka nakita mo, bro, yung pagsamba, yung way of life. Diyan ko lang nalalaman ang tunay talaga pag nandyan na ako nakapagpasok ko na sa Islam talaga. Diyan ko na talaga natukusan ang lahat. So kakaiba siya. Kakaiba sa lahat, brother. Kakaiba pala siya talaga pag ikaw makaspasok ka na ng Islam, parang gusto mo na ito na pinaka last talaga o nga wala nang hihigit pa. So, mga kabalik Islam, mga nating na-interview si Brother Jamil, so yung ang nangyari sa kanya, tulad ko rin, papaliwanag ko sa inyo na gusto niyang may nakita siyang kakaiba dito sa religion ng Muslim, sa religion ng Islam, na gusto niyang matutunan, gusto niyang matuklasan, gusto niyang malaman, ngunit hindi niya makikita kung hindi siya papasok sa Islam. So, lilinawin natin sa mga nakakapanood nito ay kasi ako ganun din gusto kong makita yung talagang pinakamalalim na katuruan ng Islam. So pumasok ako, nag-Muslim ako tulad din ni Robin Padilla. Alam natin si Robin, diba? na hindi naman siya taga Mindanao, may siya pinanganak at alam natin si Robin. Nabanggit ko sa una kong vlog, tawag niyan, nakita niya si Muhammad Fuad doon sa Kamsampagita. Kung nandun pa sana siya nakakulong, kakapanayamin natin siya dahil hindi pa uso yung vlogger noon, nung time na yung 19 sa Kamsampagita. Isa ako sa nakapag-interview sa kanya at na-interview siya, isa sa Islamic Center namin na nagbigay ng information sheet patungkol sa pagsyahada niya. At pinarating sa amin na ang pag-Muslim niya ay nakita niya lang sa pagsamba dahil nagdadasal si Muhammad Fuad, yung may kaso ng droga doon at Sudani, hindi siya Pilipino, Sudan. So sa Sudan na yun, palagi nagdadasal doon sa isang bakanting lote na may maputik pa yun. Nakikita nyo nagpapatira pa, hindi tumutuwad kasi yung tuwad iba. Pagpapatira pa ay symmetric lang pero hindi siya kapareho ng tuwad. Nagpapatira pa siya sa lupa, nagdadasal, doon siya na-amaze, nagulat siya na bakit ganun ang mga Muslim. So si Brother Jamil, pumasok sa Islam at nung naging Muslim na siya, doon niya pinag-aralan. So ano yung mga nakita mo sa pag naging Muslim ka na, brother? Marami at malaki ako nakikita. Anong natutunan mo sa pagpasok mo sa Islam? Ang pagbabago talaga sa pagkatao, sa mga gawain, sa mga ginabawal na pagkain, lalo na sa pag-uugali, dyan talaga yan magbabago. Ma-change mo yan pag nakapasok na talaga ng Islam. At kung makapasok ka man sa ganitong relihiyon, parang ayaw mo nang lumipat pa ng iba kasi dito mo lang makikita ang tunay na pagsamba talaga.
Sa particular na lugar yun, kapatid, yung una mong nakita yung Islam, anong particular na sa Mindanao ba? Oh yes. Sa Mindanao. So, alhamdulillah. Sa ano ka nga pala sa Mindanao, bro? Sa ang lugar? Yung papa ko is taga Patibal, pero ang lola na mga side nandyan sa Osamis. Sa Usamis. Talagang sa Mindanao siya sa mga kabalik Islam. Kaso So, lang patay, ano na yung pasawi na yung ama. yung namatay na. So, this is sa Mindanao. Hindi pa ako. So, Muslim yung father mo, brother? Oo, inna lillahi wa inna ilaihi Pero yung mama ko raji'un. lang is, So ibig sabihin pala, hindi siya masyadong naalagaan ng father niya, ng side ng tatay niya siguro dahil siyempre anong busy siguro yun or ano bang father mo, brother, sundalo? So tauhan ni So ganun, medyo sila na hindi masyado banding sa pamilya. Kasi nga maliit pa talaga dito. Maliliit pa sila. 4 years So old medyo pa lang. napabayaan din sila, hindi sila napagsumikapan ng magulang nila. At siguro naman, alam din natin nung araw na ang Islam hindi masyado pinapahalagahan yung pagbabasa sa Quran, pag-aaral ng Islam, pag-practice ng Islam sapagkat ang panahon nung araw talagang hirap ang yung bang talagang pinapatay. Black propaganda, sinisiraan talaga yung Islam dahil alam natin, bibigyan natin ng kasaysayan sa darating na vlog yun na ginawa lang ang 45 caliber para lang sa Moro. Totoo yun. Kung alam mo na, brother, yun. Pero yun ang totoo, na ginawa lang ang 45 caliber, ang M91 1911 na 45, ginawa siya para sa Moro dahil hindi namamatay ang mga Muslim sa mga garan, sa mga lumang baril. So, alhamdulillah, hindi man lang siya naturuan siguro ng father at nagkaroon ng time na nakita niya Muslim pala siya, inhap doon sa father side niya. Pero hindi kasi doon nga na nasabi ko sa mga unang vlog na walang walang pure. Lahat tayo ay mga dating ignorant. Kahit sa panahon ng propeta, hindi sila pa Muslim na pinanganak. So, nagbalik Islam sila. So, ang original natin talaga ay lahi tayo kay Adan. At ang ama natin ng reliyon ay si Abraham. So, kung titignan natin, pag-aaralan natin, yun yung ugat na pinagmulan at lahi natin na lahat tayo ay hindi pinanganak na may diretsong may pagsamba sa Allah, kundi natural at likas sa ating tumatawag sa dakilang lumikha na ang Allah. So saka lang natin malaman na tayo ay Muslim na totoo pala. So alhamdulillah, si brother ay ano ang nakita mo, brother, sa pagkakaiba ng buhay ng isang Muslim at ng hindi Muslim? Malaking pagkakaiba. Anong pagkakaiba ng isang Muslim sa hindi mga Muslim? Malaking pagkaiba Sa kasi lifestyle, bro, sa buhay, tsaka sa pagsamba, pagdadasal. pagsamba, lifestyle, pag-uugali. Oo. Nandyan lahat ng mga kalukuhan, makikita lang yan sa hindi sila na-educate ng insakto sa mga hindi lang lahat sa lahat ng mga ibang mga Kristiyano. Kasi sa kanila parang Walang lahat, control. walang control, lahat pwede sa kanila. Walang pagtitiis, walang pagpapasensya. Lahat ng mga ginagawa na mga ipapasok sa katawan, halimbawa ng mga katulad ng mga pagkain, talagang sa kanila kinakain talaga lahat. Katulad sa Islam, kung ano talagang tinuturo sa Quran na mga pagkain na dapat para sa ating katawan, yun ang sinusunod talaga sa mga Muslim. So malaki talaga pagkaiba. Lalo na sa mga maraming pagkakaiba at malaki talaga pagkakaiba. So, alhamdulillah, tawag nito. Maganda talaga ang kapag nakapag-study ka, 'di ba, brother, ng pagbasa ng Quran. Alhamdulillah. So nakapag-aral din siya at marunong na siyang bumasa ng Quran ng Arabic. So marunong na siyang bumasa ng Arabic ng Quran. Na itong Quran yung binanggit natin sa unang vlog na ito yung Quran na isang dalil, isang gabay, isang guidance para sa mga Muslim. Kung babasahin nila palagi at kung pag-aaralan nila, ito yung guidance, ito yung magsisilbing gabay sa pagkatao natin, gamot sa ating mga karamdaman. Kasi ang Quran, sinabi niya, ba'da billahi minash shaitanir rajim, sabi niya doon na nasa Quran, wa huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ibig sabihin ito, ang Quran ay gamot sa ating pagkatao, gamot sa ating lahat-lahat ng nararamdaman natin. So ang Quran
ay makakapagpabago sa tao kapag ito ay ating pinanghawakan, binasa, inaral, minemorya at isinabuhay. So makikita mo doon magkaiba ang buhay ng hindi Muslim at ng isang Muslim. Kasi sa buhay ng Muslim ay may pamamaraan siya. Ibig sabihin, hangga't maaari sinisikap niya sa sarili niya, hindi siya makapagsalita ng ma-offend ba, makapag-offend sa kapwa niya Muslim, hindi siya makapagbigay ng masakit na salita, hindi siya makapagbigay ng masamang salita. Ibig sabihin, yung mga bad words na ginagawa pa ng mga hindi Muslim tulad ng mga mura, ng mga kung ano, hindi po pwede yun sa atin sa Islam kasi makaka-offend yun at saka hangga't maaari habaan mo yung pagpapasensya mo, hangga't maaari hindi pinapaira ng galit kasi isa sa katuruan ng Islam na kapag nagalit ka, ayun ay kagustuhan ng syaitan. Kapag nagalit ka, nagkaroon ka ng galit ay kasalanan. Kasalanan ng galit, inggit at yung pride. So, ang katuruan ng Islam ay malaking kasalanan ang pag nagkaroon ka ng galit kaagad. So, hangga't maaari, iiwasan mo, magsasabi ka ng isti'ada ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim, magpapagkap ka sa Allah, nagpapasakop ka sa Allah laban sa mga isinumpang syaitan para hindi ka magkaroon ng galit. So, alhamdulillah, yung si brother, ang binago ng pagbabago ng pagpasok niya sa Islam ay nakita niya na ang buhay ng isang Muslim may pamamaraan ng buhay na kailangan mong pagsikapan pag-aralan yung Islam. Kailangan mong pagsikapan sa sarili mo yung pagdadasal ng 5 beses, isang araw. Kailangan mong isa katuparan, isa buhay ng Islam ay nagtuturo ng kabutihan, nagtuturo ng modelo sa tao, nagtuturo ng ikaw yung tinitignan ng tao na maging halimbawa ka o magiging ehemplo. Magiging ehemplo ka, halimbawa ka sa sangkatauhan na ikaw yung makita sa sarili mo na naging disiplinado ka. Disiplinado ka sa sarili mo, meron kang positive outcome, meron kang outlook na positibo. Kasi yun nga ang sinabi ko mga ka-vlog, mga nagpapakalat dyan sa social media na huli na sila huli na sila doon sa pagbablog nila na yung mga sinasabi nilang positive thinker, yung tinatawag nilang may anong nais ka sa buhay mo pero nagdududa ka pa. Yun ay pagdududa, kailangan tanggalin mo yun. Dito sa Islam, tinatanggal yung pagdududa. Kailangan gawin mo agad kung gusto mo magnegosyo. Gawin mo agad kapag may punan ka. Kung meron kang planong punta mo na agad. Kung meron kang gustong gawin o plano o pangarap sa buhay mo, gawin mo na agad. Huwag ka mag-negatibo. So yun ang pinakatinuturo ng Islam dito na maging positibo ka palagi dahil ang buhay natin sa mundo, tulad ng sinabi ko ulit, ay napakadali, napakaiksi, mabilis ang panahon, napakabilis ng oras, napakabilis ng buhay. Walang pinipili ang kamatayan pag dumating sa iyo ang kamatayan na hindi ka sigurado sa sarili mo, hindi ka sigurado sa mga kaalaman mo, sa mga pamumuhay mo ay medyo may katanungan ka pa o talagang floating ka pa o talagang kailangan mong alamin, kilalanin, tuklasin ang sarili mo na kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Yun nga, sa nabanggit ko, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo na mayroon kang natural, may likas ka na pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay kumikilala sa dakilang lumikha. Siya ang natural na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulad ng binanggit ko, kullu mauludin fitra, kullu nas yulad ala fitra. Ibig sabihin, pinanganak tayo na may natural na pagkilala sa dakilang lumikha. Binago lang tayo ng ating kapaligiran, ng ating mga kapitbahay, mga kapaligiran, ng ating mga kaibigan. Binago tayo, naging Majus, naging Christian, naging anumang reliyon dahil sa kapaligiran natin or sa ating mga magulang. Ginawa tayong Yahud o anuman ang religion dahil sa ating magulang at kapaligiran. So mga kabalik Islam, ang brother natin, alhamdulillah, sineseparate niya o inahaling tulad niya yung buhay niya sa buhay niya ngayon ay napakalayo, brother, no? Malayo. Ano ba yung buhay noon? Siguro alam na natin, yung umiinom, susugal, nababay, lahat ng bisyo. So walang control, walang hinto dahil kung ano yung gusto mo sa sarili mo, agad hindi ka na bumabagsak, iinom ka ng inom. Ano ang gusto mong gawin sa pera mo, malaya kang gawin pero hindi mo alam. Pag namatay ka, saka ka lang. Kaya totoo pa rin yung sinabi ang pagsisisi ay sa huli.
Kaya walang nagsisi sa una, doon pa rin ang pagsisisi. Kaya kayo mga nanonood, lagi nyo itanim, buksan nyo yung isip nyo, ang pagsisisi ay nasa uli kung hindi pa kayo handa na lumagay o may katanungan, may mga duda sa inyong paniniwala. Alamin nyo ang Islam, talagang Islam ang masusumpungan nyo. Ang Islam ang magtuturo sa inyo na tamang pamamaraan ng pamumuhay, tamang landas ng pupuntahan ng buhay, tamang pamamaraan ng ugali, tamang pamamaraan ng asal, tamang pamamaraan ng katotohanan, nagtuturo ng kabutihan sa tao, pagmamahal sa kapwa-tao. Kami pong mga Muslim dito, mahal po namin lahat ng sangkatauhan. Hindi po kami nag-iisip ng masama sa kanila. Hindi kami nangangarap na masira ang buhay ng bawat tao. So ang gusto namin ay magkaisa lahat ng mga tao, lahat tayong mga Pilipino. Ang isang katuruan ng Islam na mahalin po namin ang kapwa, minamahal po namin ang kapwa. Pero ang pagmamahal po namin sa kanila ay alang-alang sa Allah. Hindi pagmamahal na dahil sa sila ay mga hindi Muslim o dahil sa mga ibang sinasamba nila. Ngunit ang pagmamahal namin may limitasyon. Pakikisama sa kanila, pagmamahal sa kanilang bilang kasama sa dito sa mundong pakikihalubilo, pakikisalamuha. Pero pagdating sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaiba kami. Iba ang sinasamba ng pagsamba sa larawan, pagsamba sa kahoy. So iba ang pamamaraan nila. So kahit minsan, pareho tayo ng pakikitungo, pakikisama dito sa ginagalawan natin. Pero ang pagsamba, malayong malayo sa sinasabi nila na pareho daw ang Christian at saka Muslim sa paniniwala dahil ang Ama at ang Allah ay pareho rin daw. Malabo yun, malabo. Walang katotohanan at walang daiya, walang duat na nagpaparating ng katuruan ng Islam na magsasabi na pareho ang Katolik at ang Muslim. Hindi siya pasado kung sasabihin niya na magkapareho ang Christianity at ang Islam. Kasi hindi magkapareho, malayong malayo ang katuruan ng Kristiyano dahil wala silang basihan at ang basihan na pinangahawakan nila yung Biblia, na kung saan ang Biblia ay hindi talaga masasabi na salita ng Diyos. Kasi talagang tad ng kamalian, di ba brother, sa Jehovah's Witness? Ewan ko kung narating mo na yun na sinabi, meron ng issue yung Awake Magazine. Narinig mo yung Awake Magazine? Yung Awake Magazine, nagsabi sila doon, Jehovah's Witness siya ha. Yung Awake, nagsabi doon 50,000 error in the Bible. 50,000 na mali na nasa Biblia. Sa Awake yan, issue ng Fourth Watch ng Jehovah's Witness, ng Awake Magazine. So, nabasa ko rin yung Awake Magazine, tsaka si Robin Padilla, kung tatanungin nyo, at tsaka for your information, si Robin Padilla, Jehovah's Witness dati. Hanggang ngayon sila Rustom, sila ano. Ewan ko si Rustom yata, hindi pa nagmumuslim yun, pero yung sila Royet, sila Robert Padilla, lahat ng Padilla brother, nag-Muslim na. So, na-meet ko pa rin doon si Robert Padilla, alhamdulillah, si Robin, si Rustom. Ewan ko lang kung si Rustom kasi, si Rustom ba yung naging, nag-iba ng kasarian? Ganun. So, may mga iba pa sa kanila na hindi nag-Muslim. At ang pinanggalingan nila, mga kabalik Islam, Jehovah's Witness. Napakarami ng nag-Muslim, galing sa Jehovah's Witness. So, alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat at pagdakila at pagpapasailalim, pagsunod, pagsuko, pagbabalik loob. Ang ating pagbabalik loob, palagi nating humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kapatawaran ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng dakilang pagmamahal at magbibigay ng guidance, gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pagbabalik loob ay para lamang sa Allah. Ang pagsuko natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng sakripisyo natin, lahat ng mga paghihirap natin, ialay natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong masasabi mo kapatid ng Jamil? Kung anong masasabi mo ngayon sa mga hindi pa Muslim na naghahanap sila ng katuruan sa Islam at mga panghuling mensahe pagdating sa mga hindi pa Muslim na pumasok muna sa Islam, mas maganda nga ganun kasi may mga ganun. Pumasok muna, mag-Muslim muna kayo. Pumasok muna sa Islam kasi chance of your lifetime. Hindi natin alam ang buhay natin kung kailan tayo mamamatay. Hindi pagtulog natin isang pamamaraan ng kamatayan. Pag nakatulog ka na wala ka sa sarili mo, ay isang paraan ng kamatayan. Kapag nagising ka, magpasalamat ka sa dakilang lumikha. Magpasalamat ka sa Allah at nagising ka pa at bumalik sa iyo yung kaluluwa. So isang pamamaraan ng pagkuha sa atin at pamamaraan ng palatandaan na mayroon tayong kamatayan, nadadaan tayo ng kamatayan kapag tayo ay natutulog at doon sa pagtulog na yun, hindi natin alam kung magigising pa tayo. So mga kabalik Islam,
mga nanonood na padaan sa vlog na ito, sumpungin nyo, tuklasin nyo, alamin nyo, pumasok muna kayo sa Islam bago nyo aralin. Tulad ng isang brother natin, si Brother Jamil, pumasok muna siya sa Islam. At the same time, doon niya natututunan kung ano yung kaloob-looban ng Islam, kung ano yung tinuturo ng Islam, ano yung mga kamangmangan na hindi pa siya Muslim. Ibig sabihin hindi pa siya Muslim, Jehovah's Witness, pagkukumpara mo compare mo ba kung ano yung tama, kung ano yung buhay ng isang hindi pa naniniwala sa Allah at yung naniniwala na ngayon nag-Muslim ka na. So, yun yung pagkukumpara mo na iba yung pamamaraan ng buhay, kasi pamamaraan ng buhay doon, pera-pera, di ba brother? Parang kung wala kang pera walang ka-brother, kasi yung ganoon din sa ibang mga sa ibang religion. Kaya tumatakbo ang religion, ibig sabihin, to make long story short, ay money making. Ibig sabihin, gumagawa ng pera, nagiging business na. Kaya yun nga, masasabi ko sa vlog na ito, brother, sa mga iba pang nakikinig, nanonood, napapadaan, ang religion po ng kasalukuyan sa panahon ngayon, dumadami. At nagkakaroon po ito ng dahilan sa pagdami ng religion dahil lang po sa negosyo, pera. Dahil lang po sa takbo ng negosyo, takbo ng pamumuhay. Naging negosyo na po yung religion. Yan po ang katotohanan, mga kabalig Islam. Ang religion po ngayon natin tumatakbo, tumatatag, tumitibay, nagiging lumalaganap, dumadami dahil sa maraming follower, maraming tagasunod, maraming mayayaman sumusuporta at maraming nagtutulungan dahil sa pera. Kaya itong pera na ito ang pinagmumulan ng pagkaligaw, pinagmumulan ng kamangmangan, pinagmumulan ng pagmamahal natin sa pera. Nabanggit natin doon, ang sobra natin pagmamahal doon ay magdadala sa iyo sa kasamaan. Ngunit ang kaalaman ay magdadala sa iyo sa kabutihan, yung tamang kaalaman. So mga kabalig Islam, tutuloy natin yung panghuli nating anong mas mensahe mo, brother, kapatid, para sa mga hindi pa Muslim na mapapadaan, makakapanood na tuklasin ng Islam. Pumasok sila ng kagaya mo rin na nag-Muslim muna para pa malaman kung ano yung katuruan ng Islam. So yun na lang siguro, brother, no? Yun na lang mga anong mga panawagan mo pa, mga iba pa ang ipaparating mo sa mga hindi pa Muslim. Na siguro yung mahalaga, yung pag-aralan nila ang Islam. So yun, bro, no? Katulad din sa akin, kung wala pa talaga kayong kaalaman sa Islam, mas mabuti, pasukin nyo lang muna. At dyan nyo unti-unting malalaman kung ano talaga ang kautusan niya na sa loob talaga ng Islam. So, ang Islam talaga, pag nasa loob na kayo, dyan nyo na-realize nga lahat talaga ng saktong accurate na pagtuturo nandyan talaga sa Islam. Iba sa ibang mga napasok ko noon na yun, okay ra, hindi talaga na 100% talaga makapagbabago sa iyo. Kasi kung sa Islam talaga, ang sakto na pagsamba, sakto na pagdadasal, dito lang talaga matatagpuan sa reliyong itong Islam. So alhamdulillah brother. Kasi hamapon mo, tayo bilang Muslim na ngayon, hindi yun magagawa sa ibang relihiyon na tayo nagdadasal tayo ng 5 beses sa isang araw. Pero ang yung mga propeta noon, mas sobra pa ilang nagawa. Katulad ni Samuel noon, ilang beses yun siya nagdadasal sa isang araw. So alhamdulillah, brother, yun ang huling mensahe natin, na pasukin muna nila ang Islam, aralin nila, at kung hindi ba nila aralin, tuklasin, ay alamin nila kung ano yung kanilang paniniwala. Tulad ng binanggit ko sa una kong vlog na ang tunay na paniniwala ay ang paniwalaan mo yung sarili mo. Dito nila paniwalaan mo pag nasa loob na sila ng Islam. Yun. Kaya nga, yan mo malalaman kung ano talaga ang katuruan ng Islam. Talagang malalim na katuruan, kung may mga terorista ba, kung may mga nagtuturo ng masama, tinuturuan bang pumatay, tinuturuan ba ng masama ang Islam. So, yun nga yung mga maling pangunawa, maling akusa, maling panghusga, maling paghahatol. Hinatulan na natin yung Islam eh. Kahit ako sa sarili ko, hinatulan ko ang Islam, mga masasamang mga Muslim to. Mga hinusgahan mo na eh. Pero yung pala, pagka pinag-aralan mo yung Islam, pag inalam mo yung mga katuruan ng Islam, pinagbabawal ang pagpatay. Pinagbabawal pang aapi. Huwag kang mang-api sa mga hindi Muslim at sa mga tao, lalo na kung sa mga kamusliman.
bawal ang pangapi, bawal ang pandaraya, panluloko, pang-argabyado, panlilinlang, panluloko sa kanila mga kabalik Islam. So, yun nga si Brother Jamil, alhamdulillah, malaki na bago sa buhay niya at alhamdulillah, at isa rin siya sa nagpaparating ng Islam. Una siguro sa pamilya at sa mga mahal niya sa buhay at yung mga pang-araw-araw, inshallah, isa rin siya sa mga nagpaparating dito ng Islam, mga kababayan, mga kabalik Islam. So, inshallah, brother, kapatid, ay isara na natin to. At alhamdulillah, sa mga upcoming nyo, sa mga darating pang vlog, inshallah, ay magtuturo tayo ng patungkol sa tamang pagdarasal, tamang pagkaalaman ng patungkol sa Islam. Tulad ng binanggit ko, ang katuruan ng pinakamalalim ng katuruan ng Islam ay ipatupad ang pagsamba, ipatupad ang katotohanan, sirain ang maling pagsamba. In English, sa English nito ay establish the truth and destroy the falsehood. Ibig sabihin ng pinakamalalim na katuruan ng Islam ay ipalaganap o ipatupad ang pagsamba. Ipatupad ang katotohanan, ipatupad ang tama, ipatupad ang tamang katuruan at sirain, alisin ang maling pagsamba. So yun ang pinakamalalim na katuruan ng La ilaha illallah. So mga magulang, mga kababayan, mga kabalik Islam, alhamdulillah ay dumating ulit tayo sa ganitong huli nating pagkakataon, inshallah. At ang huli kong pangsara o isara sa mensahe ninyo ay tinatawag kong disclaimer. Ang disclaimer, mga kabalik Islam, dito sa vlog ko na ito ay ang vlog ko na ito ay para lang sa mga tao naghahanap ng kasagutan doon sa tanong, bakit maraming balik Islam? Bakit marami ang fastest growing religion sa buong Islam? Katulad nga ng binanggit ko sa Amerika ngayon, marami ng mga nag-Muslim. At patuloy pang dumadami kahit sa kabila ng paninira nila sa Islam doon sa kanluranin na pagbagsak ng World Trade Center, marami pa rin pumasok sa Islam. I-search nyo sa YouTube na mayroong YouTube dyan na beside the collapse of World Trade Center sa New York City, million ang pumasok out of 1 million who embraces Islam. Million na po ang pumasok sa Islam at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala matapos po nilang sabihin na gawa ni Bin Laden o gawa ng kamusliman o terorista ng Muslim na nagpabagsak sa World Trade Center. So mali pong mali pong kaisipan yun. Lumabas na po yung katotohanan at palagi pong mananatili ang katotohanan at palaging mangingibabaw ang katotohanan. Mga kabalik Islam, yun po ang aking disclaimer, ang aking paabot sa inyo ay ang vlog na ito ay para lang sa malawak na pangunawa, malawak na mga sagot para dun sa katanungan kung ano yung balik Islam at magbalik Islam. Mga kabalik Islam, pumasok kayo sa Islam para alamin ang katotohanan, alamin ang tamang pamamaraan ng buhay, magbalik Islam para matuklasan nyo yung tunay na kaligtasan, tunay na tagumpay, tunay na itinuro, iniwan ng ating ninuno na maging positibo sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga outcome ng ating pangyayari sa buhay na ito dahil napakaiksi ang buhay, napakaiksi ng ating pananatili sa mundo. Tulad ng binanggit ko, habang tumatagal, tumatanda, umiiksi ang buhay natin. So alhamdulillah, yun lang ang disclaimer ko na sana mapunta sa tamang kaisipan itong aking vlog na ito at wala akong intensyon sirain, tuligsain, sirain ang inyong paniniwala sapagkat ang akin lamang ay palitawin, pairalin, mangibabaw ang katuruan na tama at ang katotohanan ng puti ng malinaw ay laging naiiba sa malabo. So ang malinaw ay laging malinaw at ang malabo ay laging nasa pagdududa. So yun po ang iiwan kong salita na sana po ay alamin nyo ang tamang katuruan ng Islam sa mga Muslim na may kaalaman. Huwag po sa mga Muslim na kung sino-sino lang, Muslim na hilaw o Muslim na mga bulok. Huwag po nating alamin doon dahil hindi sila nag-aaral sa Islam, hindi nila inalam, tinuklas, inaral, pinag-aralan ng Islam. So mga kabalik Islam, alamin niyo po ang Islam sa mga Muslim na may kaalaman. So hanggang dito lang nagtatapos ito at inshallah, gabayan sana nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng ating mga pang-araw-araw. Ang kapayapaan ay mapasa ating lahat. Ang kapayapaan ay mapasa ating lahat ng mga nilikabi ng mga sangkatauhan at ang kapayapaan
ay palaging mangibabaw at ang kapanatagan ay palagi natin ipatupad sa ating sarili. Ang pagbati ng sandaigdigang kapayapaan, ang pansandaigdigang pagbati ng lahat ng kamusliman. Ang assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Patuloy kayong sumubaybay sa vlog na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.